morning. Good morning. Wake up to a brand new day. Good morning. Step up, stepping on my way. Good morning. Get to bed, just what I need. Where I can feel the hope, the rising up in me. Good morning, morning. Morning po sa isa! Woo! Yan, so habang nag-prepare pa tayo, yan. Let's just wait for a few minutes, share. Let's wait. Good morning. Yan, good morning po sa lahat! I hope everyone is, everyone enjoying us. Okay. Woo! Wash out. Ay, shout out. Good morning. Nanay Vicky. Good morning, Nanay Vicky. Good morning po. Morning. Wake up to a brand new day. Pag sa'yo na-appreciate kayo naman, ano mo Ano na-appreciate? awitin natin? Na-appreciate. Ano awitin natin? Okay. Awitin natin. Ang awitin natin ngayon po ay Buti mo. title. So, bilhin na rin po kayo dyan. Ng inyong mga Biblia. Nag-ready na rin. Sali. Ha? Sali? Sa Gigi. Habang si Nanay Vicky po ay nag-ready ng kape, si Kuya Nick naman po ay papasok. Yan. Ayan, eto na po Live na tayo? Opo, live na po tayo sapagkat darating po. Good morning po. Ayan, good morning. Good day. Dito na, Nanay Vicky. Hey. Sunshine. Mas namimiss niyo na po ba ito, mga dati natin nililungsyon, nasa iba't ibang lugar, ang ating pagkakape, after ng ating morning devotion, pero ngayon po, isinasabay na natin. Lumaya po ako today. Ayan. Lumaya po ako today. Shoutout sa mga katarungan dyan. Sa team ko sa camp. Okay. Last year. Glory to God po sa buhay ng Gia. Okay, kay Nanay Imelda. Morning. Okay. And may medyo tas Ate kinanay Vicky, Del. good afternoon, John. Yes. Kay Kuya Raymond, good morning. So, talaga naman sila. Naghihintay. Naghihintay sila sa Kami atin. po, Good morning. nagkakape. So, good morning sa lahat. Sabi ni Kuya Raymond, hallelujah. Good Oh. morning. Event sa nanay. Okay, sabi ko, ano to? Sino yan? Paras tayo ng kulay. Ano ba daw? Kulay. Ayan po kayo. Okay. Ayan, orange net. Ayun, si Nanay Del. Color of the day. Thank you, Nanay Vicky. Okay, so, Ayaw nga. Night, Tess. And, Hoy, good morning. Kape ka, sir? Kape ka? Okay. Sige po, start na po tayo. Hallelujah. Okay. So, patuloy natin i-deklara sa umagang ito ang kabutihan ng ating Panginoon natin. Okay. Ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay. So, sa mga nakasama namin ngayon sa umagang ito, saka inyong kanyang tahanan, patuloy natin danhin ang pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Okay, so tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Okay, Kuya Eben, Kuya Joshua, ano kami? Yan. Okay, kasi handang-handa na yung ating pagbabahagi. Hallelujah! Okay. So, before we start everything, of course, gusto ni Lord lagi na hinaharana siya. God really loves to hear our voices. Yan. Gusto Yes, na natin ating hallelujah. mga tinig. Thank you, So, Lord. doesn't matter ano pa man ito. Sabi nga sa song at it's from the heart. Yan, welcome sa lahat ng bago natin. Yeah, Tines, yan. morning at We believe that Jesus really loves us, di ba, na marinig yung mga boses natin. Amen. Yeah. Huwag tayo mahihiya kapag sinabi na, pag may nagaya sa ating umawit para sa Panginoon, dahil it's really one thing of showing how we love Jesus, di ba? Amen. Ganyan. Let us sing about His goodness. Ang ating awitin ng kanyang kabutihan. Kaya awitin natin ang
Ang title na, alam ko kay Buti. Kay Buti mo, Sa Pinoy Panginoon. kasi kung ano yung anong unang Lyrics. sentence, yun yung title lang sa ngayon. Filipino style. Kay Buti mo yan. Okay. Alright. Kay Buti mo, Panginoon, dakila ka
blessings na pinaparating niyo sa akin, Panginoon. Lord, sa araw na to ay gagawin niyo po kami sa inyong devotion. And sa mag-share ngayon, Lord, ay ang salita niya po, Panginoon, na makita ko. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge para sa ito, Panginoon, na sulat ng magpanood. Kaya naman ba na sa amin, patuloy paggabay at pagpapala, Panginoon. In His name, pray. Amen! Okay, good morning ulit kay Tatay Bubet. Okay, sa pagpapala. Okay, kay magandang good afternoon po kay Ate Noims. Yes. Okay, salamat po sa Lord at salamat. Good morning din sa kapatid ko na nanood sa May Kawayan sa Bangkal. Good morning. Okay, so Kila Jamie, kila Jenny. sa lahat po ng mga Nakapinsan namin dyan. kasama namin ngayon sa umagang ito to pray. Alam ko na ang Diyos ang sa patuloy na gumagabay sa atin. Amen? So kaya this morning, salamat tayo kay Lord dahil mayroong isa na namang anak ng Lord na magpagamit. Okay, na magbahagi ng kanyang mga salita. I pray sa tulong ng Banal na Espiritu, ang bawat isa ay matututo tayo. Amen? Amen. Para mayroon tayong maisagawa araw-araw ng ating buhay. Kaya this morning, palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Kuya Ned. Welcome. Good morning po ulit sa lahat ng naririto ngayon at syempre po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating FB Live, ang ating JCBC FB Live. Amen. Hallelujah. At nais ko muna sabihin na isang karangalan na maimbitahan para magbahagi ng kung ano man yung binahagi niyo sa akin ng Panginoong Diyos at maibahagi mo sa inyong lahat to. Pero syempre, basa muna tayo ng Bible. Kaya ko lang siguro 6 na volunteers ho. Ayun. Pero kung pwede sana lahat Tagalog. Ayun. Buksan natin ang ating mga Bibles Ngayon na kayo ng sa Tagalog. Malakay chapter 4. Buong Malakay chapter 4. Malachi. Sorry. Malachi. Actually, yung Malakay chapter 4 na yan, yan na yung pinaka-last na chapter ng Old Testament. So, madali siyang hanapin. Malakay. Malakiya sa Tagalog po. Ayun. Yan ay tigit isang verses. Meron tayong 6 na verses dito sa chapter 4. So, from verse 1 to 6. Yeah. Yes. Take it away. Okay, unahan ko na verse 1. Sabi po rito, darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno. Tutupukin ang mga palalo at masama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Kala ko popcorn. 3. Sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masasama at sila'y tatapakan nyo na parang alabok, sabi ni Yahweh. Verse 4. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautosang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ngunit bago dumating ang kakilakarabot na araw ni Yahweh, isugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasunduan ng mga ama at ang mga anak. Kita na kayo magtuluyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Hallelujah. Amen. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkukusa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Amen. 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 Pwede ba ho akong bumati ulit ng siguro belated na lang, belated Happy Father's Day. Fresh pa naman eh. Alam niyo, Happy parang sa mga Father's Pilipino, Fresh from minsan month long tayo magdiwang ng mga Parang si Bossing po, parang si Bossing eh. Hindi pa naman siya lumalayo Birthday eh. ni Bossing. Ano siya nung linggo. So ilang araw lumipas
Tatlo pa lang naman. No? So pwede pa, kahit pa mahaba. Pwede pa. Hanggat June pa. Sa June. Gusto ko lang ikwento yung naging feelings ko nitong nakaraang Father's Day. Nitong linggo. And also nung mga nakaraan pa, nung last Father's Day nung mga nakaraang taon. Ako po ay 5 years na sa pagiging ama. At ikalimang Father's Day na nitong taon na ito, nung unang Father's Day ko nung 2015. Okay. Basta yun. Nandun yung siyempre excitement. Bagong tatay. Nandiyan dyan yung panay ang pa-picture ko kasama yung anak ko, pa-selfie. Tapos nandiyan panay ang post ko, panay ang payabang ko, panay ang pakalat ko ng yung mga Father's Day quotes, panay ang greet ko rin sa mga kapwa ko tatay. Siyempre natutuwa rin naman ako, nag-inigreet ako bilang tatay. Pero lumipas ang 5 years, actually personal ko lang naman to, hindi ko naman parang ini-impose ko sa iba. Na medyo parang unti-unting na-minimize na yung excitement ko sa Father's Day hanggang sa ngayon. Parang gusto ko parang palipasin na lang na parang isang ordinaryong araw lang. Sa akin lang po yan. Sa personal ko lang. Lalo na yung panahon ngayon, siguro dala na rin nung pandemic. So parang gusto kong na simple lang yung kung may babati sa akin, ayun, babatiin ko din ng Happy Father's Day, tapos sasalamatan ko. Pero hindi na yung kapareho nung dati na talagang, kumbaga parang birthday ko na rin yung Father's Day eh. Pero nitong last Sunday, which is karamihan sa ating mga magkakapatid, yun yung last time na nagkita tayo dito sa church natin. Fresh na fresh pa lang, kababalik lang ng gawain natin after ng mga ilang linggong quarantine din. At hindi ko in-expect na ganun pahalagahan ng church ang mga katatayan dito. Hanggang sa nung matapos nga yung pagmimensahe ni Pastor, andun pinatayo yung mga tatay dito sa harapan. Aminin ko, medyo parang atubili ako nung moment na yon. Explain ko kung bakit. Kasi ako nga yata yung pinakahuli eh. Parang na-agitate na nga yata sa akin si Pastor. Halika. Maraming mga sumagiksik sa isip ko nung moment na yon. Lalo na nakita ko yung mga tatay na nasa harapan. Ang ilan dyan matatagal na sa pagiging ama. At siguro kung ikukumpara yung accomplishment ko bilang ama, 5 years, medyo parang, kumbaga parang minority ako. At itong mga ama na to yung talagang dapat nating saluduhan, mga huwaran talaga, mga huliran talaga. Okay lang banggitin ko yung ilan, nandiyan dyan si, malamang nanonood siya ngayon, si Tatay Chris Galera. Yan po. Siya rin yata yung senior na... More than senior, 30 na yata. Oo, tsaka literal na senior. Pero nandiyan sa pagiging senior niya, nandoon yung magandang ehemplo na pinakita niya na nandoon na even yung mga apo niya, parang anak na rin ang turing. Tapos yung kung paano niya inaakay, patuloy na inaakay yung pamilya niya sa Panginoon. Nandoon, tuwing gabi, mapapanood natin sila sa FB Live. At kahanga-hanga. So saludo kay Tatay Galera. And then nandiyan din siyempre sila Tatay Rolly Garcido, si Tatay Jimmy Mendoza na nakita ko rin yung talagang pagpapagal niya para maitaguyod yung pamilya. Nandoon yung humahayo siya sa mga malalayang lugar. Nadidinig ko minsan yung mga usapan ng mga tatay. Laguna, Batangas. Parang ginagawa lang niyang kapitbahay yung Bulacan at Batangas eh. At syempre, not to mention si Pastor Fran na nandiyan naman, nakikita naman yung magandang resulta ng kanyang pagiging ama. Wala na akong mapagkita, tingnan nyo lang. Siyempre, church. Ito mga tatay na to, Talented na result. mixture ng parang yung ilang ba, parang yung naalala nyo yung film fest,
awarding ng mga direktor, ako yung pinakabaguhan nun, eh, yung mga katabi kong direktor nun, yung mga bigati na nag-direktor na ng mga pelikula sa mga sinehan, yung mga humahakot ng awards. Ako, hulog yung direktor. Pero parang gano'n ang feeling ko. Kaya syempre, naging sinungaling naman ako kung di ako pupunta sa harapan. Although medyo parang nakakatiwiran pa ako, gatekeeper ako dyan, bantay ako dyan hindi kinalaman. Pero thankful ako sa napakagandang feeling. I'm so touched. May cake pa tayo, pray over pa tayo. Kaya masaya ang Father's Day sa JC. Praise God. Amen. Pero syempre, ang mensahe natin ay hindi lang patungkol sa Father. Hindi to Father's Day message lang. Although yung fresh, lalo na nung Martes din pala, kay Nanay Ning, talagang na-touch din ako doon sa message. At itong last verse, nitong Malachi chapter, ito yung pinaka-last verse ng Old Testament. Kwento ko rin pala, ito, ugali ko na dati nung uso text pa lang, talaga tinetext ko yung mga tatay, pinu-forward ko itong Malachi 4:6 na to. Kahit hanggang ngayon, doon sa GC natin, pinu-forward ko itong Malachi, marami namang yung naglagay na Pero aminin ko talaga sa totoo lang natatawa ako. Ilang years ko na pinapakalat itong verse na to, na kung saan hindi ko naman naiintindihan talaga. Sa totoo lang. Kaya nga, ito, nagpuyat ako para lang, pataparin ako ng Panginoon. Pakalat ako ng verse na hindi ko naman masyadong naunawaan, naiintindihan. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit paano in-enlighten niya ako. At gaya na sabi ko, hindi lang to patungkol na naman isang parang Father's Day message. Actually, in relation sa nangyayari mo ngayon, medyo seryoso tayo. in relation sa nangyayari ngayon, may COVID-19 pa rin ho. Nandiyan pa rin yung pandemic. Nasa GCQ pa rin tayo. So, ramdam pa rin natin yung epekto nung pandemic. At gaya nung nasabi ko, lahat ng mga nangyayari, nasabi ko nung nakaraan na nag-share ako ng live, ng last week. Ano mong nangyayari sa mundo, dapat i-interpret pa rin natin in light of what the Bible says or in light of what the Word of God is saying. Kasi, apektado pa rin tayo At marahil, kahit na hindi natin spoken, meron tayong mga questions sa isip natin, maaaring tanong natin, bakit nangyayari itong mga ganitong bagay na ito? Ang sagot, matatagpuan natin, I believe matatagpuan natin sa Bible, which is the Word of God. Amen? Amen, 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 yan. Amen! Sa nakasulat, dahil yung illustration ko rin nung nakaraan, ang Bible ay hindi kapareho ng mga newspaper. Ano bang date ngayon? 25? Ano? 25. June 25. Ano magiging feeling nyo kung nagbasa kayo ng newspaper ng May 25? Parang parang kumbaga panis na hindi na benepisya para sa atin. Pero ang Bible, bagamat thousands of years na siya, ano pa rin siya, updated pa rin siya, nangungusap pa rin siya sa panahon natin ngayon. Na kumbaga, kaya nga lagi kong ginagamit, pag sinasabi ko, binabanggit yung Word of God, Bible, lagi siyang present tense instead of past tense. Kaya nangungusap pa rin siya. Amen. Okay. Kaya nandito pa rin yung kasagutan natin. So, ang topic natin actually ay about sa restoration. Title, How to Experience Restoration. Ano ba ibig sabihin ng restoration? Siguro isang simpleng illustration. Ano bang pwedeng gamitin ko dito? Ito na cellphone ko. Cellphone ko, nakikita nyo na nakalapag ko siya rito sa lamesa. Pero hindi ko sinasadya. Natabig ko. Bumagsak siya sa lapag. Natabig no? Hindi ko sinasadya, natabig ko. So, nasa na cellphone ko ngayon? Nasa lapag. Hindi naman duro. Kunwari nga rin na natabig ko So, wala siya doon sa original niyang position. So, anong gagawin ko ngayon? Number 1, dadamputin ko. At anong gagawin ko? Ilalagay ko dito.
So matatawag niyo bang na-restore siya o nabalik siya sa dati niyang position dito? Hindi. Nilagay ko lang, dinampot ko nga siya, pero nilagay ko siya sa maling lugar, hindi sa dating lugar. Or another example, sino ba? Ikaw na lang, Owa. Kunwari ito si Owa, business partner ko. Yun. Pero, problema, minsan sa mga business partner, minsan, ano na rin, mga friends na rin, magkaibigan na rin, minsan nagkakatalo dahil sa pera. So nagkatalo tayo dahil sa pera, dinenggoy mo ako. Lama ka ng piso. Yun yung naging cause ng pagkakagalit natin. So, anong gagawin ko para ma-restore yung ating friendship o ating relationship bilang business partners? Pwede ko bang sabihin sa'yo, basta. Ano nang nangyari sa atin? Palagay niyo ba ma-restore yung relationship? Parang ganun lang na parang wala lang, buhay pa ba? Yung baka lalo pang maasap kung si ano. Kailangan balikan ko yung naging cause kung saan kami nagkaroon ng tampuhan, which is yung pera nga. So, maaaring pwede ko maging approach yung OWA tungkol nga pala doon sa miscalculation. Miscalculation doon sa kwentahan ng partihan natin. Palay ko may mali, pero ayusin natin to. Hindi yung parang wala lang, kumusta na, buhay ka pa. Dapat balikan mo kung ano yung naging cause nung disagreement. The same din dito, na tayo kasi, we need restoration. Na kung saan, meron kasing original na intended ang original position na intended sa atin ng Panginoon. Pero somehow, somewhere, itong original na position na to ay nawala. Na kung saan kailangan mabalik ulit sa dati. Ngayon, naalala ko yung sabi nung isa kong kakilala, actually taga dyan lang siya eh. Hindi siya Christian. Napag-usapan namin yung tungkol dito sa pandemic na kung saan naapektuhan din yung both yung negosyo namin. Sabi niya, mura pa siya eh. Sabi niya, kaya nangyayari itong pandemic na to kasi ang sasama na natin mga tao eh. Do you agree with that? Maaaring may point siya, yes. Maaaring may point siya na kung saan maaaring naging cause nga nitong pero yun nga, may solusyon naman ng Bible na kung saan dito mababasa natin yung mga promises ng Lord na kung saan pagagalingin niya tayo. At gaya ng nasabi ko nung nakaraan na ang promises ng Lord may condition yan na kung saan meron tayong part para tuparin itong promise ng Lord. So, start tayo. Meron tayong 6 na points. 6 things to remember. Number 1, una, pay attention to what God is about to do or is already doing. Dito ko, pay attention to what God is about to do. Verse 1, sinabi sa verse 1, for behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Sa Tagalog, sapagkat naririto ang araw, dumarating. Pag may mga ganyan parang pagpapahiwatig sa Bible, actually hindi lang dito eh, kasi sa ibang mga verses sa Bible, pag may mga parang pagpapahiwatig na kung saan parang ipipredict na yung mangyayari, we must pay attention. Gaya nga sabi ko, parang newspaper ng Bible, minsan advanced na newspaper pa ngayon eh, yung mangyayari sa inaharap, sinasabi na dito sa Bible. So let us pay attention. Pay attention to what God is about to do or already doing. And then next, number 2, pangalawa, fear God. So verse 2, fear God, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise, feeding in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. So yung fear, ano ba ibig sabihin ng fear? Although napaliwanag na rin yung pastor to, pahapyawan ko lang, yung fear, hindi yung fear na, ay, nandiyan ang Lord! Nagtago na tayo! Nandiyan dyan yung, ibig sabihin ng fear, yung reverence, respect,
Yes. Yung O mo sa Lord, O, A-W-E, yung nandiyan yung paghanga mo na kung saan. Nandiyan dyan, wala kang ibang magagawa kundi igalang siya, igalang ang presensya niya. Amen. Hiramin ko lang din yung yung sinabi ni Pastor na bakit tayo takot sa Diyos? Bakit tayo, bakit tayo takot gumawa ng kasalanan o ng masama? Dahil takot tayo sa Lord. Hindi lang dahil sa takot tayo sa Lord, hindi dahil takot tayo masaktan ng Lord. Amen. Hindi yun dahil sa motivated tayo ng punishment ng Lord. Dahil sa, kung deep ang ating relationship sa Lord, mas katatakutan natin saktan yung ating Panginoon. Kasi, di ba, alam natin, makakarelate tayo na pagmahal natin ng isang tao, ayaw natin siya masaktan. Actually, in general yan, sa lahat ng tao. So, fear the Lord, number 2 yun. And then number 3, overcome evil. Nasa number 3, overcome evil. Verse 3, overcome evil. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet. In the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Sa Tagalog, nakakatuwa sa Tagalog eh. At yung yayapakan ang masasama. So literal ba ito na yung pag may nakita tayong masama, may nakita tayong lasing, yayapakan kita kasi sinabi sa Bible. O yung may nakita tayong literal. Actually, kung panahon ng Old Testament, literal talaga yung mga kinakonquer nila ng mga neighboring countries, neighboring nations. Lalo na pag mapagano sila, meron yan sa Book of Joshua na talagang niyayapakan nila sa leeg. Pero hindi naman na sa panahon natin na to dahil ang kalaban natin ay hindi na yung flesh and blood, kundi yung principalities, mga spirits, mga demons, yung mga gawa nila. So, overcome evil. So, kung meron mga masasama, alam na natin na ito yung mga dapat nating iwaksi. Yung mga bagay na masasama. Kailangan natin yan. Lalo natin. End times ngayon, sinabi nga sa Bible na mas lalong lalaganap ang kasamaan. So, hindi tayo yung kumbaga magpapatangay sa agos, kundi tayo yung kumbaga kukontra pa sa agos. Bagamat talagang bagsak na yung morality nitong sad to say talaga, itong mundo ngayon. Pero, nandoon, tataliwas tayo. Dahil sinabi naman yan, yung salita ng Diyos eh. And then, ano naman tayo? Number 4, pangapat, obey the word of God. Ayon sa verse 4, remember ye the law of Moses, my servant, which I command unto him in Horeb, for all Israel, with the statutes and judgments. Ang binanggit dito, law ni Moses. Maaaring tinutukoy dito yung Torah o yung Pentateuch, yung first 5 books ng Bible. Kasi, nung panahon nitong sila Malakay, ang talagang ina-acknowledge pa lang naman nila na Holy Scriptures ay yung first 5 books, yung Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Although nire-recognize na rin nila or ina-acknowledge na ibang writings ng ibang kapwa nila prophets, tsaka ibang mga scribes, mga historical books. Pero ang point dito sa panahon natin ngayon, we have the whole Bible, buong Bible o the New Testament, na kung saan sinabi, remember. Hindi lang ito yung remember, kasi mismong word dito, remember. Tagalog yata, tandaan. Hindi, tatandaan mo, tandaan ko yung nakasulat, tandaan lang. Malalim eh. Actually, sa word, Hebrew word, compared sa English word, lalo na pagdating sa Tagalog word, mas deeper yung meaning ng pag sinabing remember. Ibig sabihin, remember, kasi the best way to remember din naman ang isang bagay is that you do that. Ginagawa mo yan eh. Commandment, worship the Lord. Mas madali pa siya matandaan kung gagawin mo siya. Ganun lang, the best way to remember something is to do that thing. Okay, amen. Nasa na tayo yun? Pang-5, actually pang-6. Nasa verse 6 siya eh. Ang pang-5, be a good father, and pang-6, be good children. Balik po ulit yung
experience ko nung last Sunday nitong ano, yung nga pinag-pray over yung mga katatayan. Tapos feeling ko talaga, karapat dapat ba akong matawag kasi may nagbanggit yata. Sister Nelly yata, yung mga mabuting tatay. Shout out, mga ganon. Talaga sa akin, ano. Hanggang sa nag-flashback sa isip ko, yung hindi masyado sa relationship ko sa anak ko, which is 5 years lang. Pero yung relationship ko sa tatay ko, yung naalala niya yung naikwento ko yung testimony ko, kung saan tanong ni Sister Ning, sa paanong paraan yung natatandaan ng mga tatay niyo? Ako, today, sagot ko nun, kami ng tatay mo, dahil kami magkaro eh. Minsan nagkakaasaran kami, nagkakainisan kami. Pero nakakasundo rin naman kami, minsan kinabukasan lang, parang wala lang nangyari. Actually, mas nag-flashback sa akin yung relationship ko sa tatay ko. And then, naisip ko na hindi ko masasabi na magiging isang mabuting, ang isang tao ay magiging isang mabuting tatay kung hindi siya naging mabuting anak. Ulitin ko, hindi mo masasabing magiging mabuting ama ang isang tao kung hindi siya naging isang mabuting anak. Kaya natuwa ako dito sa verse na to. Hindi siya yung yung parang yung mga tatay lang, yung mga ama lang pinipinpoint eh. Even yung mga children pinipinpoint din. Kasi sabi dito sa verse 6. Ito yung yun yung sinasabi kong verse na lagi kong pinapakalat na hindi ko maintindihan. Pero siguro ngayon naintindihan ko na. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So yun po. Pero actually, di ba ako tapos eh. May niwala ba ko yung intro pa lang po yan? Kasi yung Father's Day, in relation naman sa fresh pa yung yung Father's Day. Anong relation ng ganito eh? Ako talaga, habang binabasa ko ito, minimeditate ko itong verse 6 na to, bakit gano'n na pinag-uusapan dito yung mga curses na gagawin ng Lord, tapos yung blessing, pag ito sumunod ka, bakit biglang kahuli-hulihang verse sa Bible tungkol sa mag-ama lang? Pagkakasundo. Restoration. Ano ang relation ng restoration sa relation na mag-ama? Hanggang sa, kung uurong tayo, nilaktawan ko pala yung verse 5. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Nabasa ko sa isang commentary na merong ilang mga scriptures, mga Masoretic text. Actually, yun yung mga original na Hebrew text ng Old Testament, na ang last verse talaga dito, yung verse 6. Pero dahil sa parang ang negative ng dating ng verse 6, ang pinaka-last word, actually, curse eh. Ang mga Hudyo pala, hindi nila gustong negative yung kumbaga magwawakas na nga lang, ito na yung last verse ng last book ng Old Testament, tapos ang last word pa, curse. Kaya ang ginawa nila, after ng verse 6, inulit-ulit nila yung verse 5 para naman hindi parang, siguro kung natatandaan nyo, yung siguro mga pelikula no 1970s, 1980s, na uso pa yung kahit ng mga action, ang ending mamamatay yung hindi happy ending, mamamatay yung bida lagi. Kahit na Rudy Fernandez din FPJ hindi masyado eh. Yung kahit na kadalasan naman mga kwentong Pilipino, yung mga sindikato na nasukol niya, pero bandang huli meron pa pala isang natira, pinatay yung bida. Pero ngayon hindi na masyado yung ganun eh. Kasi parang negative ang dating, yung mga galing sa sinihan, parang hindi nila na-enjoy, malungkot sila. Tulad nyo dyan yung mga pelikula ni FPJ na ang saya na, sa kakantahan pa nung bandang hulihan ng pelikula. Pero may dahilan kung bakit ang last verse ng Old Testament, which is talaga napaka-importante. Biruin mo, ito na yung last verse. Dito na kumbaga magsasarado yung Old Testament. Magsasarado na yung era ng on dispensation ng law. At after this, New Testament na. Pero merong 400 years na gap
between nung pagsasarado ng Old Testament sa pagbubukas ng New Testament. So this is important dahil parang tayo, minsan ang natatandaan natin yung huling sinabi sa atin ng taong kausap natin, parang sa panonood din uli niya ng halimbawa, ng teleserye o ng anime. Iba rin na minsan ma-miss natin yung ilang mga episodes, pero mahalaga, wag nating makaligtaan ng last episode, ang final episode, which talagang yun yung kumbaga climax eh. Parang kapareho rin ng yung sinusulat kong script ngayon na kung saan yung last sequence, yung ko talagang medyo mas parang binigyan ng detalye, hindi ko masyadong minadali dahil yun yung matatandaan ng tao eh. So, hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-pay attention sa the rest of the scriptures, pero mag-pay special attention tayo dito sa last verse na to dahil about sa restoration to. Nabanggit dito si Elijah, natarating daw si Elijah. Hindi naman to yung yung tinatawag na reincarnation, na yung biglang nabuhay si Elijah sa future. Kaya nung si John the Baptist, tinanong siya, ikaw ba si Elijah? Sabi ni iba, parang contradicting daw. Ikaw ba si Elijah? Hindi. Pero sinabi ni Jesus na si John the Baptist ay si Elijah. Parang seemingly contradiction. Pero ang ibig sabihin lang ni John the Baptist nung tinanong siya, o ikaw ba si Elijah? Hindi. Ibig sabihin, hindi ako yung mismo si Elijah. Si John ako eh. Ang tinutukoy dito, yung ministry, yung power, yung spirit ni Elijah, na kung saan mababasa natin sa Luke chapter 1, verse 7 and 18. Luke chapter 1. Chapter 1, verse 17 and 18. Yan, katabi lang yan. Ito yung pinanganak niya ata, o ipapanganak yata si John the Baptist. Luke chapter 1, 17 to 18. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in spirit and power of hindi kasi ito Elijah to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Actually, parang kahawig no? Parang kahawig siya. Wala magkasundo talaga. Magkasundo. At ano bang ang ministry ni John the Baptist na similar sa ministry ni Elijah. Ang story ni Elijah, mababasa natin sa 1 Kings at sa 2 Kings, especially sa 1 Kings. Okay na siguro pahapyawan ko, although alam naman natin yung story ni Elijah. Ito yung nung panahon ni King Ahab, siya ang naghahari at ang asawa niya, si Queen Jezebel. Hindi yung Serena. Si Queen Jezebel, na kung saan bumagsak sa idolatry ang buong Israel. Na sa halip na si Jehovah ang sinasamba nila, si Baal ang sinasamba nila. Kaya nandiyan dyan yung curse ng Lord na nagkaroon ng drought o ng famine, ilang taon na walang ulan. Pero nandiyan dyan si Elijah, representative ng Lord. Tapos yung kinumpront niya si King Ahab, tsaka si Queen Jezebel. Sabi niya, sino ba talagang totoong Diyos? Baal nyo o Diyos ko? Sige, para magkaalaman, magkaroon tayo ng parang contest. Ito para praise lang naman eh. Na magtayo tayo ng altar. At kung sino sa inyo ang makapagpa-appoint dito sa altar na to, yung Diyos niya, ang tunay na Diyos. So alam natin na ang daming propeta ni Baal, kung ano-anong mga ritual, orasyon, inkantasyon na ginawa nila, pero hindi nag-apoy dahil hindi naman talaga tunay na Diyos si Baal. And then si Elijah, simple prayer lang, nag-apoy ang altar. Pero huwag tayong pumokus doon, dahil doon sa nangyaring yun, nag-repent ang mga Israelita. Ang marami sa kanila, tumalikod sa pagsamba kay Baal. Actually, pinagpapatay pa nga nila yung mga pero hindi na natin gagawin yan, syempre. Meron pa mga kulto. And then punta tayo sa panahon ni John the Baptist rather. Kanina tinignan ko lang sa Matthew, Mark, and Luke yung mga unang recorded words ni John, ito din na i-interchange ko. Unang recorded words ni John the Baptist. Ano ang unang recorded words ni John the Baptist sa Bible? Repent! Magsisi ka. Ba't kaya? Para sa mga tutulad na tinakapa dyan yung pagpupukisa lang. Ang repentance, simple lang yung magbabago ka ng gawin mo. Kung magawa ka ng masama, tatalikod ka, gagawa ka na ng mabuti. That is restoration.
Pero ano pa rin yung kinalaman ng repentance sa restoration? Actually, sinabi din, may I read sa Matthew 17:11. Kasi kanina ko pa paulit-ulit na binabanggit yung word na restoration. Matthew 17:11 tsaka Mark 9:12. Actually, pareho lang doon eh. Matthew 17:11. And Jesus answered and said unto them, Elias or Elijah shall truly shall first come and restore all things. So, nandun yung restoration ng all things. So, paano ni-restore ni John the Baptist yung binanggit dito sa Malakay na di ba sinabi nga na he shall turn the hearts of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. Kasi ganito ho, na without repentance, we can never be, di ba sabi ko sa point number 5 and 6, be good fathers, be good children. Without repentance, kung walang pagsisisi, we can never be good fathers or good children. Kumbaga, yan yung pinakauna dapat gawin ng dahil balikan ko ulit yung sinabi nung kaibigan ko na yun nga, pero nangyayari sa paligid ngayon dahil masasama na raw ng sige, maaari. Pero bakit ang sasama ng mga tao? Kasi minsan, yung upbringing ang karakter ng isang tao, nagsisimula sa tahanan. Kaya ganun kahalaga yung tahanan eh. Naalala ko yung sana yung magiging seminar na may parang film showing pa nagagawin sa Inaris. Ang title ng seminar na yun, The World Needs a Father. Tapos yung sa film showing, papalabas yata nila yung takas eh. Yung isa sa mga entry ng Film Fest. Kasi parang yan may tungkol sa relasyon ng ama sa anak yun. Yung film na yun eh. So the world needs a father. Kung saan, minsan kaya rin masama o sira o pangit ang ugali ng tao dahil ng pagkabata pa lang, nakita niya sa tahanan niya na hindi maganda ang pagpapalaki ng magulang. Hindi magandang example yung may naka-chat ako, ninireklamo na hindi siya, babae siya, hindi siya sinusustentuhan nung anak niya, hindi sinusustentuhan ng tatay ng anak. Kadalasan ang tawag hindi asawa, kundi tatay ng anak, hindi sinusustentuhan. Kasi palagi natin sinusustentuhan, pero hindi lang naman dun sa sustento nagwawakas eh. Sinustento ka muna, so okay na. Kasi maraming mga mayayaman eh. Alam natin yung mga story, mayayaman, binibigay lahat hanggang sa in-spoil na yung mga anak, pero napariwara pa rin yung mga anak. Kailangan nating gabayan. Ako talaga, ngayon pa lang din ako nakakabawi eh. Buti lang bata pa yung anak ko. Kung saan, kailangan nating maging good fathers. At syempre, nandito rin naman yung kailangan maging good children din naman. Din naman, na to be fair din naman. Paano kung ang tatay naman, o magulang naman, nandito naman, nagkagabay, nagtuturo, sa mga anak niya. Pero yung children naman, kailangan din namang sumunod, tumalima sa sinasabi ng magulang. So, vice versa. Two-way, kumbaga two-way yan. Kung saan kailangan both. Kasi na meron din naman talagang talagang minsan sa totoo lang halimbawa mga gayong anak ni Play ng kayo, yung Boris ito, yung Benny, yung mga bigating men of God, pero mga anak adik. So kailangan both. Pero syempre nandiyan yung repentance para talagang maging salubong yung restoration. Kaya kung titingnan natin yung naidulot nitong pandemic na kung saan talagang na-lockdown tayo, lalo na ng mga unang linggo, talagang kasi literal nakulong tayo. Nakita ko rin naman yung restoration, maaaring ilan din dito na free. Yung iba sinasabi na nagpapasalamat pa sila sa pandemic dahil sa lalo sila naging close sa pamilya nila. Amen. Yung iba, mas lalo pang nakapag-daos ng devotion. Iba nila-live pa nga eh. Which talagang okay talaga yun. Amen. At ako rin, bagamat ako sa pagiging ama ko, siguro yung unang
bilang ama. More talaga sa karera ko, nagtatrabaho ako. Minsan isang araw, minsan isang linggo ako hindi uwi sa bahay. Yung anak ko, actually parang lumaki siya na parang hindi ako kilala. Na kung saan parang pag sumasama siya sa akin, para pag sumasama siya sa isang estranghero. Pero doon, na nagpapasalamat din ako ngayon, naging close kami nung anak ko. Ngayon ko lang talaga na-enjoy din yung pagiging tatay. Alam ng marami pangalan ko Nikki, pero ang tunay ko talagang pangalan, John Paul Nicolas. Pangalan ng anak ko si Nicole, si Diane Nicole. Ito lang na, siguro ang sweet lang. Sabi, Daddy, wala akong nickname. Gusto ko yung nickname ko, Nikki na lang din. Talaga. Junior. Siguro na, let us be thankful din sa nangyari. Maaari ito rin ang isa sa mga purposes ng Lord kung bakit nangyari ito para maging close tayo sa family natin. Lalo na yung ibang magkakagalit talaga, no choice eh. Nakakaw sila eh. Ang hirap naman na, lockdown na kayo. Tutuloy niyo pa yung pagkagalit-galita nyo. Kaya, yun, kapatid-patid na. Yun po, I pray na patuloy na, kasi itong nangyaring ito, maaaring nandiyan dyan ang kaaway eh. Ang intention niya talagang sirain tayo eh. Pero gaya ng sinabi ni Joseph sa naalala ko lang, sinabi ni Joseph sa Genesis, what meant for evil, God meant it for good. Maaaring ang intention ng Diablo, wasakin ko kayo, buti nga, sarado ko yung mga churches nyo. Pero hindi niya alam, to turn around ng Diyos yung mga negative situations. So, let us be thankful at pagpatuloy pa rin natin, pag-pray pa rin yung restoration. And who knows, maaaring ito ang solusyon sa problema. Amen. So, yun po, nais ko na muna ipag-pray. Bawat isa, especially yung mga ama at syempre yung mga anak din. Actually, hindi lang naman para sa mga ama yan kasi maaaring iba nagre-react. Kaya ako, wala pa naman akong anak. Iba naman, patay na yung mga magulang ko. Hindi naman kung wala kang anak kasi hindi naman masasabing yung biological, maaaring wala kang anak. Ang pagiging tatay, hindi naman tayo sa biological yan, physical yan, nakapag-produce ka ng anak eh. Kasi ang sa pagiging ama, halimbawa, isa kang pastor, isa kang leader, matutunan din isa kang ama eh. Parang natutuwa ako sa yung kwentuhan namin ni Pastor Frank na minsan tawag sa kanya ng mga kabataan, tatay. Which is talagang, sinabi ni Paul din na minsan tayo mga spiritual fathers tayo eh. And syempre, kung mayroong spiritual fathers, meron din spiritual children. Even dito sa church, may ilang kabataan na parang may tuturing ka na parang mga anak din eh. So, yung iba naman na wala ng syempre responsible pa rin naman tayo sa mas higher na ituturing natin parang ama rin natin. So, yun po. Sige, let's pray. Dear Heavenly Father God, nagpapasalamat kami sa inyo sa pinag-mensahe nyo na kung saan nandiyan dyan ang kasagutan nyo sa aming mga katanungan. You provide the solution, Lord God. Tapos saan ang kailangan lang namin ay sundin. At ang mga commandments na hindi naman talaga mahirap sundin. Actually, ito ay para sa kabubuti namin. So we just ask you to help us, empower us to do your will, to obey your words, Lord God. Para sa aming Panginoon, hinihiling pa rin namin ang patuloy yung restoration, unang-una sa aming family, and also for our land, for our nation. Kung saan ay nagana pa rin ang pandemic. Panginoon, hinihiling namin ang patuloy yung pagpapagaling sa aming lahat. Panginoon, hinihiling namin na patuloy yung kaming turuan. Patawad, Panginoon, kung na-neglect namin ang aming duty bilang ama o naging disobedient kami bilang anak, Panginoon. We repent, dahil itong pinakaunang dapat gawin, we repent, Lord God, and we turn back to you. We thank you, Lord God, at sa inyo namin pinapabaya ang susunod sa sandali. Please we pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning ulit. Tunay nga mga kapatid na napakaganda ng mensahe ng Lord. Talagang napaka-concerned ni God about the relationship. Tama po yung sinabi po ni Kuya Nick na talaga hindi ka magiging mabuting ama kung ikaw ay hindi naging mabuting anak unang-una sa ating Panginoong Diyos. Amen. So,
Ako naniniwala na itong verse kasi na ito ay message ni God sa mga Israel kasi ang Israel ay tinuturing talagang anak ng Diyos. Itinuturing talaga sila ng ating Panginoon, sila yung mga anak. Kaya talagang inaano ni Lord na maging mabuting ama sa mga taga-Israel. At salamat sa Lord ay in-extend niya sa atin yung kanyang pagiging ama. At tayo ngayon ay nagiging anak na ng ating Panginoong Diyos. At although sabi nga, mayroon ditong bad news, sabi niya ni Kenneth, na talagang kapag hindi maayos, ay paparusahan tayo. Kaya nga, itong pandemic, tama po kanina na dalawang message nito. Paalala ni Lord, okay, at pinagkasundo yung physical natin na pagiging ama. Sa isa physical. Tama po kayo na nga lang mag-aaway pa ba? Kaya salamat sa ating Panginoon at patuloy na nire-restore ni Lord. Siya ang gumagawa talaga ng paraan para ma-restore yung ating relationship na nasira. Kaya salamat sa ating Panginoon at again, so bago tayo manalangin, so muli, good morning po sa lahat po ng mga nakasama namin sa devotion na ito. Si Kuya Sunny, Pastor Sunny. Dami Kita pa sila, Pastor? po. Kung ano yung lumalabas dito, siya lumalabas sa kanilang mga isip. Okay. Good morning uli sa mga nahuli na tinano. So, good morning kay Ate Precious Diona, kay Tatay Chris. Kumusta rin kay Pastora Christy. Ay, Pastora Christy. Miss na raw kayo. Pastora Christy. Okay, so salamat din po kay Pastora Merly Tomas. Hi! Madam Pastora. Isa, Dungdung. Hi, Isa. Okay. Sino pa ba? Good morning po kay Ate Susan sa Antipolo. Kay Ate Susan, nakakamiss na rin po. Okay? Okay, so good morning sa lahat. This morning ay atin na rin ang ating pag-pray ay ang mga anak. Ayun, ang mga young people na sabi nga natin kanina dapat din kumbaga makita din ng mga kabataan yung kanilang kakulangan, yung kanilang responsibilidad para sa kanilang ama, para sila ay magkasundo. Kasi siyempre, tama sabi ni Kuya Nick, dapat tuloy talaga. Gagawa ng paraan ng tatay at mag-response naman o gagawa din ng paraan ng anak para mas lalong magkaroon ng magandang relasyon. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ang tatay ang aabot. Kasi naalala ko kasi bigla yung kaya kung nasabi ko, naalala ko bigla kasi yung the prodigal son. Diba? Sino bang unang gumawa doon? Ang tata, ang relation na Anong balik yung relasyon? Ay, tatay. Anak. Ang tatay naghintay. Katakbulan tayo sa hindi ko siya nag-iisip, inisip na ng tatay na mag-iisip. Pero ang naging ng tatay doon ay ang maghintay. So, ang anak, ang unang gumawa ng hakbang na lumapit. Pero ang kagandaan dito, hindi pa tuluyang nakalapit ang anak, tumakbo na ang tatay. Sinalubong. Relationship kasi nung, di ba? Yung sa prodigal son. Restoration, Restoration yun. So, ibig sabihin, tayo ng mga anak ng Diyos, kung nakita natin yung ating pagkakamali, sa Lord, tayo yung unang umakbang. Amen? Tayo munang umakbang at sabi nga, hindi pa man tayo makarating. Nako. Kita na ng Lord at si Lord mismo ay sasalubungin tayo. Amen. Ganun lang naman, parang parang sa mga anak. Sa totoo lang, isang napaka-eksing salita lang, mababagbag ng tatay. Yung the word sorry, di ba marami tayong napapanood sa palabas na pag sinabi ng anak sorry, at magpaliwanag, sasabi na ganang tatay, anak, huwag ka nang magpaliwanag. Naunawaan na kita. Hindi na pinapatapos ng Lord ng tatay. Kasi ang hinahanap lang parati ng tatay, yung the word sorry.
Kaya nga, madala ako, kahit sa mga anak ko, sinasabi ko sa kanila eh, hindi ko kailangan masyado ng inyong paliwanag. Ang kailangan ko lang yung salita mo. Sorry. Kasi yun naman ang importante sa lahat eh. Para manumbalik yung magandang relasyon, Amen. say sorry lang. Amen. So yun po yung ating ano. Kaya ngayon, so ang ating ipag-pray ay Kabataan sa ang mga kabataan niya na okay. Siguro ang ating ipag-pray ngayon sa mga kabataan ay matutong mag-sorry. Ang mga kabataan. Yun. Kasi ang tatay nariyan lang andyan lang naman ang tatay, hindi naman lumalayo eh. Naghihintay lang ang tatay. Yes. Okay? So, matutong maghingi ng sorry, matutong magpakumbaba yung tatay, at tingnan mo, nung bata ay nagpakumbaba, hindi naman hinayaan ng tatay na nasa bababa ang anak. Ay, tinaas. Grabe. Diba? Ibinalik kung ano yung power, ano yung kalagayan niya. Diba? Sing-sing, diba, represent ang power. Diba, yung damit, yung chinilas, ay represent na ano yan, ng power. Ibinalik. Okay, kaya nga, pag humingi tayo ng sorry, ay talagang ibabalik ni Lord kung ano yung nawala sa atin. Lalo na yung kapangyarihan ng power. Kaya maraming salamat. So sa umaga po ito, so bago siguro tayo magtiwalay-hiwalay to pray, patuloy tayong lumuhod. So mag-pray muna tayo ngayon. Okay? I-close ko muna bago tayo mag-pray. Okay? Lord God, maraming salamat sa isang napakagandang mensahe na binigay mo sa amin. Salamat sa buhay ni Kuya Nick, Panginoon, at hinihiling namin na patuloy pa siyang gamitin, Panginoon, lalong-lalo na sa iglesia nito, upang marami pang ma-encourage, marami pang makakilala sa iyo, Panginoon, sa lugar na ito, O Diyos. Kaya Lord, gamitin mo si Kuya Nick, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman at katalinuhan, at ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa kanya. Lord, ikaw po ang higit nakakilala sa anak mong ito, Panginoon. Kaya hiniling namin na ikaw po ang mag-supply ng kanyang pangangailangan. At ikaw po ang patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng physical, spiritual na pangangailangan, lalo na sa kanyang pamilya, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Lord God, sa umagang ito, sa aming pagluhod, patuloy mo kaming gabayan at patuloy mo kaming ingatan at patuloy naming maipaabot sa iyo ang aming mga kahilingan, lalong-lalo na sa mga kabataan, Panginoon, na kung saan kailangan po nila ang panalangin, Panginoon. Katulad, Lord God, ng panalangin ni Haring David sa kay Solomon, Panginoon, na talagang ipinag-pray niya na siya gabayan, Panginoon, ng Lord. Gabayan mo, Panginoon, si Solomon, kaya niya nagawa, Panginoon, ang templo, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Patuloy po kami patnubayan, maging yung mga nanonood sa amin, Panginoon, ngayon, yung mga nakiisa sa amin sa kanila kanyang tahanan, Panginoon. Hinihiling din po namin na patuloy mo silang i-bless, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang protektahan, Panginoon, lalong-lalo na sa pandemic na ito, naranasan ng aming bayan. Kaya Lord, sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bansa, Panginoon. Kaya maraming salamat. Tanggapin mo, Ama, ang aming mataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Thank you. Thank you po, Ate Merly. Ay, humabol si Ate Rita. Ate Rita, good morning. Okay, tayo po yung okay. Pray na po tayo. Bye-bye. Bye-bye!